Tayo po ay tumayong lahat upang tayo makapanalangin. Aming Diyos na banal, Diyos naming katas-taasan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito, Panginoon Diyos, upang humingi ng kapatawaran sa aming mga sala at karumihan, Panginoon. Patawad o Diyos sa kabila ng kabutihan niyo sa amin, ay hindi po namin ito natutumbasan ng kabutihan din po para sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, anumang karumihan at kasalanan ng inyo pong nakita sa amin, patawarin niyo po kami, Ama. Maging karapat-dapat po kaming muli umarap sa inyo sa hapong ito upang makapaghandog sa inyo ng mga pasasalamat, pagsamba, at pakikinig ng inyong mensahe para sa amin, Panginoon. O Diyos, aming pinasasalamatan ang lahat ng kabutihan niyo sa amin, Panginoon. Salamat po at sa kabila ng aming karumihan, ay patuloy ka po, Panginoon Diyos, na kami ay iniaahon sa putik, Panginoon. Patuloy niyo po kaming tinutulungan upang maging malakas at makapaglingkod po sa inyo, Ama. O Diyos, idinadalangin po namin sa inyo ang aming mga kapatiran na may karamdaman. O Diyos, dalangin po namin na sila po ay inyong kahabagan, Panginoon, pagkalooban ng kalakasan upang makasama namin sa pananambahan, Panginoon. Ganon din po, Diyos, ang aming mga kapatiran na nawa, O Diyos, na sila po ay inyong paalalahanan, Panginoon, na ang oras o araw ng pagsamba ay tanging dapat ilaan po para sa inyo. Sa hapong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Dinudulog po namin sa inyo ang gagawin namin pananambahan, ang mensahe na aming maririnig, ang inyong mensahero na inyong gagamitin, Panginoon. Dalangin po namin, tapos po sinyo siya ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy na bigyan ng katatagan, Panginoon, at ang kanyang pamilya, upang patuloy na makapaglingkod sa inyo, Ama, sa kabila ng daming problema na aming kinakaharap. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. Patuloy niyo kaming pagkalooban ng malaking pananampalataya, Panginoon, upang sa ganon kami makapagpatuloy sa aming paglilingkod. O Diyos, aming idinadalangin sa inyo muli ang mensahe na aming maririnig, na ito po ay kapulutan po namin ng aral at ito po ang magamit namin para sa susunod na linggo na aming pakikipagsapalaran na naman sa mundong ito. Tulungan niyo po ang bawat isa na maunawaan ang inyong mensahe po para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay manalangin, umawit sa Panginoon, makako po na po lahat. Awitin po natin ang Blessed Assurance, page 163. Page 163, Blessed Assurance. On the first stanza, ready, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This
is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. 2. Perfect submission, perfect delight, vision of rapture, horse in my sight, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last stanza. Perfect submission, all at that rest. I in my Savior, unhappy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Awitin po natin ang isa pang awitin sa page 121. When the roll is called up yonder. Page 121. Awitin po natin lahat ng stanzas. On the first stanza, sing. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the Savior trod the water on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there too. On the bright and morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen one is gathered to the hope beyond the sky, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the road is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the mansion of the holy wedding Son. Let us talk of all His wonders, love and care. Then we all the life is over, and our all the time was done, and the road is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Nininig ko po ang bawat sa tumayo at para sa ating pong scripture reading. Tawagin po natin si Brad Kervin.
Biyayang hapon po sa atin lahat. Tayo po'y dumako sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo Kabanata 27. Mateo Kabanata 27. Yung niyo pong nasumpungan na ito po ang sinasabi sa Tagalog. Mateo Kabanata 27, talatang 1. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan. Nagkaisa silang ipapatay si Jesus. Siya ay ipinagapos nila at ipinadala sa gobernador na si Pilato. Nang malaman ni Judas na hinatulan ng kamatayan si Jesus na kanyang ipinagkanulo, nagsisi siya. Isinauli niya ang 30 salaping pilak sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Ang sabi niya, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang dugong walang kasalanan. Problema mo yan, sagot nila. Inihagis ni Judas sa templo ang mga pilak, umalis siya roon at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga pilak. Sinabi nila, ang salaping ito'y hindi dapat ilagay sa kabang yaman pagkat halaga ng dugo. Kaya napagkaisa nilang ibayad yon sa bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon, ang bukid na yon ay tinawag na bukid ng dugo. Nang magkagayon, natupad ang pahayag sa pamamagitan ni Propeto Jeremias. Kinuha nila ang 30 salaping pilak, ang halagang itinakda sa kanya ng mga Israelita. Ibinayad nila yon sa bukid ng magpapalayok tulad ng iniutos sa akin ng Panginoon. Si Jesus ay nakatayo sa harap ng gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong nito. Ikaw na ang nagsasabi, sagot ni Jesus. Nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya kumibo. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, narinig mo ba ang maraming bintang nila sa iyo? Ngunit hindi man lang siya umimik, kaya nang gilalas ang gobernador. Kaugalian ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo tuwing pista ng Paskwa. Sino man ang hilingin ng mga mamamayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya nang matipon na ang mga tao, itinanong niya, sino ang gusto ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Pagkat alam niyang inggit ang nagbunsod sa kanila, kaya dinala sa kanya si Jesus. Samantalang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong yan na walang kasalanan. Pinahirapan ako ng panaginip kagabi tungkol sa kanya. Ang mga tao'y sinulsulan naman ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin na si Barabas at ipapatay si Jesus. Sino sa dalawa ang ibig ninyong pawalan ko? Tanong ng gobernador. Si Barabas, tugon ng mga tao. Kung gayon, anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus, sagot nila. Bakit? Ano ang kanyang kasalanan? Tanong ni Pilato.
Lalo nilang inilakas ang sigaw, ipako sa krus. Nang makita ni Pilatong wala na siyang magagawa at tila ibig ng magkagulo ng mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng karamihan. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong itong walang kasalanan. Pananagutan na ninyo yan, sabi niya. Sinagot namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo, tugon ng taong bayan. Kaya pinawalan ni Pilato si Barrabas, ngunit si Jesus ay ipinahagupit saka ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at siya ay pinaligiran ng mga kawal. Hinubad nila ang kanyang kasuotan at pinalitan ng balabal na kulay ube. Gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya. Pinahawakan nila sa kanya ang isang tambo at sila'y lumuhod sa harap niya. Siya'y nilibak nila. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo, sabi nila. Siya'y nilurhan nila, kinuha ang tambo at paulit-ulit na binira sa ulo. Matapos libakin, hinubad nila ang balabal na kulay ube at isinuot ang dating damit. Inilabas nila siya upang ipako sa krus. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Okay, makapo na po ang lahat. Bago po tayo dumako sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon at tayo po muling umawit, buksan po natin ang ating mga songbook sa page 73. I know whom I have believed. Page 73. Awitin po natin ang lahat ng stanzas. Ready? Sing. I know why God wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. 2. I know not how this waving faith to me He did impart, nor how believing in His word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to hit that which I've committed unto Him against that day. 3. I know not how the Spirit moves, convicting men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith
I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. For I know not what of good or ill may be reserved for me, of weary ways of golden gates before His face I see. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to is that which I committed unto Him against that day. Last stanza. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I'll walk to the vale with Him, or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumako na sa pagkinig ng pangalan salita ng Diyos. Tuwagan po natin ni Pastor Norman Villares. Pagpalang hapon sa inyong lahat. Napansin ko itong ating kinanta, second stanza, no? Ito yung ating pinag-aaralan eh. Ito yung nabanggit natin kanina, saving faith. Sabi ng writer, I know not how this saving faith to me He did impart. To me He did impart. Hindi niya alam. paano siya nagkaroon ng pananampalataya? Kung kaya nagawa niyang sumampalataya kay Kristo. Sa pag-aaral natin, work ng Holy Spirit yan. Binigyan tayo ng saving faith, in-impart sa ating mga puso, at yan ang dahilan kung bakit nakapanampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Kung hindi sa work ng Holy Spirit, ay wala. Hindi ho tayo kailanman magtitiwala sa Panginoong Hesus. Kaya hindi ho yan na ayon sa gawa ng tao, hindi rin yan ayon sa free will ng tao. Mali po yan. Hindi po yan ang turo ng Biblia. Lahat po ng ating kaligtasan, gawa lahat yan ng Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Silang author ng salvation. Walang bahagi ang tao dyan. Ang tao, gumawa at kumilos lang ayon sa pagkilos at paggawa ng Diyos. Kaya nagkaroon ng resulta, nagkaroon ng bunga. Kanina, nagtapos tayo sa verse natin, last verse natin yung 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Yan ngayon ang ating teksto. Buksan natin ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Muli, tumayo tayo, basahin natin ang banal na salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves whether you are in the faith, prove yourselves. Know ye not that yourselves, how Jesus Christ is in you, unless, except ye be reprobates. A deep examination of saving faith. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral
ngayon pong hapon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, patuloy ang aming paglilingkod, ang aming pagsamba, ayon po sa inyong ipinag-utos na amin pong ipangilin ang araw na ito. Naniniwala po kami na ito'y araw niyo po, araw ng Sabat, at dapat ito'y igugol lang namin para sa inyo. Salamat Panginoong Diyos sa lahat ng kabuti at biyaya sa amin dahil kami ay nakatutupad pa rin sa inyong mga utos at nakapaglilingkod. Ito niuturing po namin isang privilege karangalan ang mapa sa serbisyo sa inyo, Panginoong Diyos. Muli, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Hugasan niyo kami't linisin, Panginoong Diyos. Gawin niyo po kaming karapat-dapat. I-prepare niyo po ang mga puso sa pagtunghay namin ng iyong mga banal na salita. Alisin niyo po, Panginoong Diyos, ang anumang balakid upang hindi namin maintindihan ang mahalaga niyo mensahe sa amin. Bagabagin niyo kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Gawin niyo pong matalim at matalas ang mga salita na susugat sa aming mga puso at damdamin. At kami matutong magpakumbaba, yumuko, magpasakop sa kalooban at kagustuhan ninyo sumunod sa inyong mga utos na mayroong pong kagalakan at kasiyahan sa mga puso. Muli, papagliwanagin niyo ang mga isipan, lubos pa naming makilala ang aming mga sarili sa inyong harapan at lubos din naming makilala ang aming Panginoon at tagapagligtas. Siya po ang itaas niyo at idakilain sa amin pong kalagitnaan. Ito po ang aming kahilingan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Please be seated. A deep examination on saving faith. Continuation lang po ito ng ating pag-aaral kanina. Lalaliman pa natin. Marami pong pamamaraan ng pag-test na maaari pong gamitin para malaman kung isang bagay ay tunay o fake. For example, sa mga counterfeit money, ang ginagamit dyan yung UV light, ultraviolet, violet light. Sa pamagitan makikita kung yung pera ay peke or genuine. Pagdating sa ginto, dalawang kaparaanan o maraming mga kaparaanan, pero yung pinaka mabisang kaparaanan, una yung tinatawag na acid test. Yan, gagamit ng asido. Ang tawag doon ay aquarehia. Isa itong highly corrosive mixture ng nitric acid at saka hydrochloric acid. Yan po ay ginagamit para ma-determine yung purity ng ginto sa pamamagitan ng pagtutunaw ng ibang mga metals na napahalo ho doon sa ginto. Pag talagang nilubog mo yung metal, talagang kukulo. Sisingaw. Ngayon, kung mayroong ginto dyan, yun ang matitira. Tunaw, lahat ng mga hindi ginto. Yan, medyo mabaho ang usok nun. Talagang masama, langhapin nyo kasi chemical yun, acid yun. Tsaka yung chemical, pagka uusok yun, malanghap mo yun, punta sa bagam. Yun. Kaya ang matitira na dyan, ginto. So, pure. Wala na yung mga latak, wala na yung mga impurities. Yan, pag mayroon dyan tingga, pag mayroon dyan aluminum, o anumang bagay, tunaw yun. Pag binuhusan niya ng aquarehia, yan ang acid test. Meron pa isa na, ito talagang ito na yung pinaka ultimate at mabisa, yung tinatag na fire assay test. Yan, gagamit na ng apoy. Talagang sunog lahat. Apoy, tutunawin ang ginto. Tutunawin yan. Ang melting point ng ginto ay mga 1,064 degrees Celsius. Ganong kainit. Or 1,947 degrees Fahrenheit. Bago matunaw ang ginto. Yan. At pagka natunaw naman yan, ay kasamang tunaw. Lahat ng mga impurities dyan. Kaya matitira ay gold. Ang pananampalataya ay kailangan din i-test para malaman kung tunay o fake. Ang sabi ni Pablo, examine yourselves whether you are in the faith. Whether you are in the right faith. Whether your faith is saving, your faith is
genuine. Your faith is true. Examine. We have to be sure na talagang tunay ang ating pananampalataya at hindi palagay, hindi opinyon o batay lang sa nararamdaman natin at batay sa ating akala. Yung salitang examine, ang ibig sabihin niyan to test. To test, scrutinize, asay. Asay. Yan. Okay, prove. Ibig sabihin to try, make trial of test. For what reason? For the purpose of ascertaining. Para malaman kung totoo, kung tunay. Kasi kung hindi, sabi ni Paul, except, sabi niya, except ye are reprobates. Hindi pala tunay na ginto. Yan, sala ginto. Tanso ang labas, hindi pala ginto. Hindi ho lahat ng kumikinang ay ginto. All is not gold that glitters. At para ma-assert na natin na genuine, ay itetest. Ilalagay mo sa test. Yan ang sabi ni Paul, examine. Put your faith into a test. Ngayon, ano ang gagamitin natin na pang-test? Para malaman na ang pananampalataya ay tunay. Di walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Puritan Thomas Watson, God's Word is the judge of controversies and the rock of infallibility. All truth must be brought to the touchstone of Scriptures. Bishop J.C. Riley, Bishop ng Church of England noong 18th century, sabi niya, a man must make the Bible alone his rule. He must receive nothing and believe nothing, which is not according to the Word. He must try all religious teaching by one simple test. Does it square with the Bible? What do the Scriptures say? Yan ang mga sinabi nila. Sang-ayon tayo dyan, mga kapatid. Yan din ang ating paniniwala at yan din po ang ating gagawin. Gamitin natin ang salita ng Diyos. So, itest natin, ilagay natin ang pananampalataya sa touchstone of the Scriptures. And let the Scriptures be our guide. Ano ba ang characteristic ng genuine faith? Kanina, binanggit na natin yung iba ron, ano? Ngayon, mag-focus tayo doon sa dalawang natira yung obedience at saka perseverance. Obedience at perseverance. Now, unahin muna natin itong pagsunod at hindi ko alam kung matatapos natin lahat o kung hindi matapos ay isusunod na lang natin next Sunday yung perseverance. Importante yan. Napakaganda ng teaching ng Bible tungkol sa persevering faith. Yan. Persevering faith. Now, una sa lahat, genuine faith is evidenced by an unquestioning obedience. Yan ang sabi natin kanina umaga. Genuine faith is evidenced or is proved by an unquestioning, unconditional, unreserved obedience. Pag sinabing unquestioning, wala nang tanong-tanong pa. Sunod na. Yan. Obey first before you complain. Sabi nga ng mga militar. Diba? Pag sinabing unreserved, walang reservation. Walang matitira. Talagang susunod. Susundin lahat. At pag sinabi namang unconditional, walang kondisyon. Ay, susunod ako kung. Ay, walang ganon. Susunod ako kung pagpapalain mo ko. Susunod ako kung sasagutin mo yung aking prayer request. Hindi yung ganon. Unconditional obedience. You see, true and saving faith, true and genuine faith, obeys. Sumusunod. Ang isang tao na nagpapayag ng pananampalataya kay Kristo pero wala naman pong pagsunod sa Kanya, ay hindi tunay na pananampalataya yan. Huwad yan. Peke yan. Again, balikan ko lang yung sinabi ni Brother Arthur Pink na binasa natin kanina. Sabi niya, we are not Christians at all unless we are servants of God.
fully surrendered to His will and walking in obedience to His word. Sa puntong ito, marami talaga ang nalinlang. Maraming nadaya ni Satanas na sila'y mapaniwala, na sila'y may pananampalataya, na sila'y nananalig kay Kristo at sila'y ligtas. Pero totoo hindi. Satan led them to suppose that they are savingly trusting in the finished work of Jesus Christ, samantalang ang kanilang mga puso naman, hindi naman nabago, hindi naman na-affected, unchanged. At ang sarili pa rin nila ang nangingibabaw sa kanilang mga buhay. See? Sumusunod sa Diyos, pero sa sarili nilang kondisyon, sa sarili nilang kapasyahan, ay hindi tunay na pagsunod yun. Maraming ganyan, naglilingkod sa Diyos sa sarili nilang kagustuhan, sa sarili ng pamamaraan, hindi po sa pamamaraan na inilatag, inihayag, sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Hindi tayo pwedeng maglingkod na hindi naaayon sa Biblia Katulad nito, itong ating mga pananambahan dito, wala po tayong ginagawa ho dito mga kapatid na wala sa Bible. Tulad niyan, pag-aawitan, nasa Bible yan. Mga awitan kayo. Sabi ni Pablo, sing psalms and hymns and spiritual songs, part ng worship yan Scripture reading, utos yan. Panginoon, nagbasa ng scripture nung siya'y nagpunta sa synagogue. Pangangaral ng salita ng Diyos, sabi ni Paul, preach the word. Prayer, giving, lahat ng ginagawa natin dito ayon sa Biblia. At wala ho tayong gagawin dito na wala sa Bible. Yan bilang pagsunod. Kasi ang tunay na pananampalataya talagang sumusunod. Nasabi natin kanina na ang saving faith consists of complete surrendering of my whole life and being to the Lordship of Jesus Christ. Alam niyo bang may tumututol dyan? May objection. Itong mga Arminian. Yan. Itong itinuturo natin, itong sinabi natin, ang tawag nila dyan ay Lordship Salvation. Yan. At yan daw po ay heresy. Now, ano ang konsepto ng Lordship Salvation? Ito po. Ang Lordship Salvation is a theological viewpoint that emphasizes the necessity of both faith and obedience or Lordship of Christ for salvation. Take note, for salvation. Ang argumento nila kasi na ang true saving faith sa Lordship concept, Lordship salvation, ang ina-argue ay ang saving faith necessarily results in a changed life and a commitment to follow Christ's teachings. Ang tanong ko, mali ba yun? Ulitin natin ang true saving faith necessarily results, nagre-resulta in a changed life and a commitment to follow Christ's teachings. Tanong, mali ba yun? Kasi ang argumento nila, dangerous daw yan. It is a dangerous heresy. Bakit? Because it adds works to grace and undermines the gospel. Ang argument nila, it adds requirements for salvation beyond simply believing in Jesus Christ as Savior. Ang sa kanila, samampalataya lang. Yan. Hindi mo kailangan isuko mo buhay mo, hindi mo kailangan isunod o sumunod sa utos. Kasi yan daw po ay resulta o yan ay tantamount to faith plus works. Yan ang argumento nila. Ang sabi nila, Lordship salvation can lead to legalism. When ang mga believers are constantly striving to prove their salvation through works rather than resting on the finished work of Jesus Christ.
Naunawaan niyo po yung kanilang argument? It sounds like, parang ganun nga. It seems like na parang ganun, pero hindi. Mali. Now, we are very careful, no? We are aware and very careful about this sa atin pong pagtuturo. Now, to say na we emphasize the necessity of both faith and obedience, or lordship of salvation, or lordship of Christ for salvation, kung kaya faith plus works equals salvation, we deny that. And we don't teach that. At yan ay in-explain ko na ho, mga kapatid, sa mga nakalipas na linggo. Yung justification and righteousness, at saka yung pagsunod natin sa kautusan. Maliwanag po yan. Kaya hindi tayo nagtuturo ng ganyan. Sapagkat ang ating kaligtasan, hindi po yan nakadependent sa atin pong sariling pagsunod, kundi sa perpektong pagsunod ni Jesus Christ. The same argument ni Paul, nung sinabi niya dun sa Romans chapter 10 verse 3, yung mga Hudyo, they are establishing their own righteousness and they are not submitting to the righteousness of Jesus Christ. Ganun lang ho yun parehas yun At kaya hindi tayo niwala ho dyan na kailangan dagdagan ng ating mga gawa tulad ng pagsunod, pagsuko ng buhay sa pananampalataya para mangyaring kaligtasan. We are not teaching that. Hindi ho yun ang batayan ng kaligtasan. Ang batayan ng kaligtasan ay yung mga ginawa ni Kristo sa krus. Lahat ng kanyang ginawa. At ganun din sa kanyang ipinamuhay dito sa lupa. Kasama yun, yung pagsunod niya, pagtupad niya sa kautusan ng Diyos. Yun po yun Kaya we are not establishing our own righteousness. We submit to the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Ganon din in Philippians chapter 3 verse 9. Sabi ni Paul, Philippians 3:9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Now, ang tanong, after ang sang sinner ay ma-justified by the faith of Jesus Christ and not by the works of the law, hindi na siya mamumuhay sa righteousness? Ganun ba yon? Save yung tao na hindi namumuhay sa righteousness? Genuine, saving pa rin yung faith niya kahit walang righteousness, kahit walang holiness? Ngayon, para ma-save, dapat bang mamuhay sa righteousness? Para ma-save, sinasabi ba natin, dapat maging holy? Hindi. Pero pwede bang ma-save na hindi namumuhay sa righteousness and holiness? Hindi. Teka, pastor, parang magulo yata. Hindi magulo. Intinding-intindi ko Diba? Ang pinaliliwanag natin dito, yung taong nagsasabing siya ay saved. Anong proof niya na siya ay saved? Anong proof niya na yung kanyang faith ay saving? Paano niya ba patunayan? Paano niya pakikita? Di sa gawa. Sa pagsunod, sa paggawa ng katwiran, sa banal na pamumuhay. Hindi dito pinag-uusapan kung papaano maliligtas. Ang pinag-uusapan natin ay yung taong nagsasabing siya ay saved. At kaya niya sinasabing siya ay saved kasi sumampalataya daw siya kay Kristo. Okay, sige, fine, sumampalataya. Asan ang proof? Katulad nga kanina, sabi natin, ang pananampalataya sa puso. Paano natin makikita? Yung pananampalataya na nasa puso niya o pananampalataya na nasa puso mo, genuine. Pakita mo sa iyong mga gawa. Patunayan mo sa iyong mga gawa na ikaw nga ay saved. Hindi para ma-save. Kaya mali ho yung kanilang pagkakaintindi. Mali yung objection, mga kapatid. See? Sa kanila basta sumampalataya lang kahit walang gawin save pa rin yun Kasi doon sila nakafocus sa faith. Anong klaseng faith yun? Lalabas nyo, intellectual lang. Basta nag-believe lang kay Jesus Christ. Save na yun, kahit hindi na gumawa. Huwag niya nang patunayan. Kasi yun daw ang turo ng Bible, faith lang. Pero save ba yung tao na nag-believe kay Jesus Christ pero hindi namumuhay sa righteousness? Maniniwala ka na saving faith yon? True faith yon? Mahirap patunayan yan. Lalabas niya sa isip mo lang, sumampalataya ka. Asan yung proof? Sa gawa.
Oh. So ano nakita natin? Na yung pamumuhay niya sa righteousness ay evidence na ang kanyang faith ay saving. Tama? Tama? Aware tayo mga kapatid sa truth na yan. Aware tayo sa truth ng Titus 3.5. Basahin natin Titus 3.5. Titus 3.5. Alam natin to. Maingat tayo dyan. Hindi natin pwedeng sabihin na ang batayan ng ating kaligtasan ay yung pagsukuri natin, pagsunod. Hindi tayo naligtas dahil isinuko natin ating mga buhay. Pero hindi ka pwedeng maging saved kung hindi mo susuko buhay mo. Anong klaseng pananampalataya yun? Hindi mo suko buhay mo, buong buhay mo, at hindi ka susunod sa Panginoon? Meron bang ganun? Basta sumampalataya lang? Anong klaseng pananampalataya yun? Naunawanon niya mga kapatid. Ang sabi ng Titus 3.5, not by works of righteousness. Oh, napakaliwanag niyan eh. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. This is the new birth. Ito yung sinasabi natin kanina. Ito yung ating tinalakay. The new birth. Regeneration. Alright. Now, nabanggit natin kanina yung Acts 16:31. You see, no one can be saved without believing Jesus Christ that He is Lord. At napakaliwanag ng sinabi ni Pablo dun sa tanong na, Sirs, what must I do to be saved? Ang ganda ng sagot ni Paul. Believe on the Lord. Nauna yung Lord eh. Jesus means Savior. Christ. Kita nyo? Sino nagsabi, believe in Jesus as Savior? Saka na yung Lord, to follow na lang. Ha? Ganun ba yun? Mag-trust muna kay Jesus bilang Savior. Save na yun. To follow na lang yung pagiging Lord niya. Ang tanong, paano hindi nag-follow? Paano kung wala nang to follow? Kita mo sa kampo ng mga Armenian na, pag may na-convert sila, ano ginagawa nila? Pina-follow up. Kailangan susunduin mo pa yon. Di ba? Pupuntahan mo pa yon. Kasi pag hindi mo sinundo, hindi attend eh. Pinatanggap yon. Save na raw yon. Tumanggap daw kay Jesus bilang Savior. To follow ang Lord. Kaya susunduin. I-disciple. Yun ang turo nila eh. Ha? Saan mo nabasa sa Biblia yon? To follow na lang. Napakaliwanag, believe on the Lord. See? Jesus Christ. Again, tingnan nyo Romans chapter 10, verse 9. Romans chapter 10, verse 9. Romans 10:9. Sabi rito, if thou shalt confess with thy mouth, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sa ibang translation, ganito pagkakasabi, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord, and then believe, in your heart that God hath raised him from the dead. Mauna muna yung pagkilala kay Kristo bilang Lord. And remember, ang sabi po sa Corinthians na nobody can call Jesus Lord without the Holy Spirit. In other words, kung hindi naranasan ng tao ang regeneration, hindi niya kikilalanin si Jesus na Lord. Kaya talagang ang actual salvation, listen, ang actual salvation nag-umpisa sa regeneration, the new birth. And the new birth is the sole work of the Holy Spirit. Walang parte ang tao dyan, passive ang tao dyan eh. Holy Spirit po ang nagsasagawa ng kapanganakang muli. Walang bahagi dyan ng tao.
Bakit? Nung tao ba pinanganak sa mundong ito, isinilang ng nanay niya, ano naging bahagi niya? Ha? Tinulungan ba niya nanay niya na isilang niya sarili niya? Wala! Basta lang lumabas siya eh. May naglabas sa kanya, isinilang siya, iniluwal siya ng kanyang nanay. May tumulong sa nanay. Kumadrona, o kaya doktor, o kaya nurse. Pero yung baby, ano naging part niya sa kanyang pagsilang? Wala, di ba? Ganyan din sa kapanganakang muli. Ganyan din sa spiritual birth. Wala hong bahagi ang tao. Ay, anong naitulong niya para siya may silang na muli? Wala. Isinilang siya ng Diyos. Ipinanganak ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Walang part ng tao dyan. You see? Ang Holy Spirit po ang gumagawa at kumikilos sa taong makasalanan para kilalanin niya si Jesus na kanyang Panginoon. Kaya hindi po yan batay sa kanyang pagsunod o pagsuko ng buhay, hindi po. Pero hindi ho masasabi ng tao ligtas kung walang pagsuko ng buhay. Kaya nga sinasabi natin saving faith consists of the complete surrendering of my whole life and being to the Lordship of Jesus Christ. At yan ay gawa ng Holy Spirit. Hindi ho yan gawa ni numang tao. Kaya po mali yung sasabihin yung pananampalataya dinagdagan ng gawa ng tao sapagkat hindi natin sinasabi at hindi rin tinuturo ng Biblia na yung pagsuko ng ating buhay, gawa natin yon. Nagawa lang natin yon dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na gumawa sa atin. Maliwanag po. Listen, no amount of our obedience to God can save us. But we cannot be saved without obeying God. Agree? Ulitin ko analyzin nyo mabuti. No amount of our obedience to God can save us. In other words, our obedience to God is not the basis or ground of our salvation. But we cannot be saved without obeying God. Alam niyo bang yung pagsampalataya kay Kristo, utos ho yun? Utos yun Yung magsisi ka, pinagsisisi ng Diyos sa mga utos yun eh. O paano yun? Hindi susundo yung utos? Basahin natin, Acts 17. Repentance. Acts 17. Look at verse 31. Acts 17:31. Because, Acts 17:30 pala, 30. Acts 17:30. And the times of this ignorance, God overlooked. But now, commanded. Command hindi. Anong command? All men everywhere to repent. Yung pinagsisisi ka ng Diyos, utos yun o hindi? Dapat bang sundin yun o hindi? O, kita nyo? Maliligtas ba ang tao na hindi susunod sa utos? Pero yung bambatayan para siya maligtas, hindi. Ayun ang nasa Bible eh. Tanda natin, ang batayan ng ating kaligtasan, yung redemptive act o yung redemptive work ni Jesus Christ on the cross. Yun yung nagpawi ng ating kasalanan eh. At doon naganap yung kapatawaran natin eh. Kaya ang forgiveness, possible, ang Diyos ay magpapatawad on the ground of what His Son did. Not on what we do or did. Hindi yun eh. Pero kailangan pa rin sumunod. Kaya lang, paano makakasunod kung tao ayaw sumunod? Diyan nga papasok yung role ng Holy Spirit. Tutulungan siya. With the aid of the Holy Spirit, susunod yun. At pagka siya'y nasunod, magre-repent. Pero hindi ho yan ground. Kaya iniligtas. Requirement lang yan. Instrumental cause. Ganon din ang faith. Basahin natin ang 1 John chapter 3. Faith naman. Utos din yan eh. Yan.
1 John 3:23. 1 John 3:23. And this is His commandment. Utos hindi. Ang liwaliwan. And this is His commandment. Anong commandment? That we should believe on the name of His Son, Jesus Christ. Utos. Ang sumampalataya. O ngayon, yan ay utos. Susundin, hindi. Susundin. Pero kaya ka ba naligtas dahil sumunod ka? Hindi. Pero pwede ka bang maligtas na hindi ka susunod? Hindi. You see? Magulo ba yun? Hindi. Sa taong nabigyan ng liwanag at pag-unawa, hindi yan magulo. Magulo lang yan doon sa hindi nabigyan ng liwanag eh. Kasi kung ang pananampalataya, kaya ka naligtas dahil sumampalataya ka, biro mo, parang ang Diyos ngayon may utang sa'yo. Uy, dahil sa sumampalataya ka sa akin, naku, kinakailangan ko iligtas kita. Ay di mangyayari ang faith meritorious. May pastor na ako nakausap na kayo, pinagpipilitan niya na ang kaligtasan may basihan, pananampalataya. Pinagpipilitan niya, pananampalataya, basihan. Eh di binasa ko sa kanya Ephesians chapter 1, ano, ground dyan. Biyaya. Ang Diyos nagliligtas dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang awa, hindi dahil sa pananampalataya mo. Kasi lalabas niya ang faith meritorious. Na-merit mo ang eternal life because of your faith. Pero kung naintindihan natin na yung faith na yung gift pala yun ng Diyos, siya rin palang nagkaloob. O, di, maliwanag. Kasi yung gift, eternal life, ibibigay ng Panginoon kung sasampalataya ang tao eh. Yun lamang po yung requirement na hinihingi niya. Mag-trust. Kailangan ilagak ng tao yung pagtitiwala niya kay Kristo. Alright? Okay? Pero hindi yan yung ground or basis ng salvation. Ang faith is just an instrumental cause. It's not a meritorious cause. Your faith, my faith, did not merit our salvation. Otherwise, salvation by works pa rin yan. Oh. You see? Yan ang problema sa mga Armenian na hindi kasi naniniwala sa doctrines of grace. Hindi na alam yung regeneration. Hindi na alam yung predestination, election. Yan ang problema. Kaya ang salvation nila, akala nila nakabatay sa gagawin ng tao. Free will. Hindi rin nila alam yung total depravity. Ng tao ay totally dead. Unable to come to Christ, unwilling to come to Christ. Unable, unwilling. Kung hindi nga lang palalayain ni Kristo, hindi lalapit yan eh. Kung hindi lalapit ng Ama, hindi makakalapit yan eh. Kaya wala sa gawa natin eh. Kung tayo man, ito mga kapatid, kung tayo ay nakapagsisi at nakapagsampalataya, hindi po yan sa sarili nating kagagawan. May gumawa ang Diyos sa atin, kaya tayo nakapagsisit, sumampalataya. Yun po yun. Ngayon, ayon sa katuruan ng Biblia, tingnan nyo po para maligtas ang tao, kinakailangan niyang sampalatayanan ng Ebanghelyo. Tama? Kaya, sige, tingnan natin yung focus muna tayo sa pananampalataya. Sampalatayanan ng Ebanghelyo para maligtas. O, tingnan natin ang turo ng Bible. Mark chapter 1 verse 15. Mark chapter 1 verse 15. Sa unang salbo pa lang ng ministeryo ng Panginoon, ito na message niya eh. Ano message niya? And saying, verse 14 muna. Now after John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. Ano yung kanyang message? And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Ngayon believe na lang wala na repent Hindi na nga believe tanggap na nga lang tanggapin si Kristo, save ka na. Wala na repent, hindi na binapaliwanag yung repentance Ba hindi pwede yan? Parehas na magkasama yan. Repent and believe. Hindi pwedeng believe lang. Tandaan niyo mga kapatid,
hindi pa handa ang isang tao na magtiwala kay Kristo para sa kanyang kaligtasan kung hindi siya naniniwala na siya'y makasalanan. Ba't kailangan niya lumapit kay Kristo? Ba't kailangan niyang sumampalatay kay Kristo? Kailangan makita muna niya yung kanyang mga kasamaan, karumihan, kasalanan. Di ba? Kaya kailangan niya ng Savior. Kasi pag hindi niya nakita yan, hindi niya ramdaman, hindi niya naunawa, paano niya masasabing kailangan niya ng tagapagligtas? Si Kristo tagapagligtas ng makasalanan. Ngayon, kapag ka ang isang tao, kinilos ng Holy Spirit, naliwanagan siya na siya'y makasalanan, ano una niyang gagawin? Di magre-repent? Ano ba ibig sabihin ng repentance? Sorrow, godly, over sin. Meron siyang godly sorrow. Meron siyang desire to turn away from his sins. Nagkakaroon siya ng pagkamuhi sa kasalanan. Ikinalulungkot niya, ikinalulumbay niya. Meron siyang pighati. Yun. At nagsisisi siya. Tinatanggap niya yung kanyang mga kasalanan. Tinatanggap niya yung kanyang pagiging lapastangan, rebelde, laban sa Diyos. Yung unang-una repentance Ngayon, pag nakita niya na yung kanyang kawalan ng pag-asa, that he is nothing, he has nothing, and that he can do nothing, doon papasok ang faith. Ito ang kailangan ko, ang tagapagligtas si Yesu Kristo. Ito ang makakatulong sa akin. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yung repentance at saka faith. Ngayon, sino-shortcut nyo. Tatanggapin na lang Without mentioning the law, without mentioning sin, without explaining yung depravity ng tao. Expressway easy na lang Tanggapin mo na lang. Ayan. Ang kailangan mo, relationship. Paano ka makikipagrelasyon sa Diyos hindi mo nga nakikita ang karumihan mo. At makikita lang yan ng tao pag kinonvict siya ng Holy Spirit. Walang sino mang taong aamin ng kasalanan niya, wala mga kapatid. Wala. Dahil ang tao po ay umiibig at naliligayahan sa kanyang kasalanan. Ngayon, para ang tao ay kamuhian niya ang kasalanan, kailangan baguhin siya ng Diyos. Yun yung kapanganakang muli. Kinakailangan lagyan siya ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu ng divine nature. A nature that hates sin, loathes sin, and hates himself. And love God. Love that which is holy. And that is the initial work of the Holy Spirit sa regeneration. Kaya regeneration precedes faith. Repent and believe the gospel. Ito pa, Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Faith. Yan, faith. Ephesians 1:13. In whom ye also trusted. Kailangan mag-trust. After ye heard the word of truth. Kaya dapat ituro ang word of truth. The gospel of your salvation. Tingnan nyo, yung gospel of your salvation, yun ang ipinangangaral. At yun ang sasampalatayanan. In whom, kay Jesus Christ, also after ye believe. Kanino nag-believe? Kay Jesus Christ. Si Jesus Christ yung gospel of their salvation. Sasampalatayanan, believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Romans 1:16, ganun din ang sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Bakit? For it is the power of God unto salvation. The gospel is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So, napakaliwanag from these verses na binasa natin, believe the gospel, the word of truth, para sa salvation.
Pero alam ba ninyo na ang gospel, hindi lang sinasampalatayanan, kundi sinusunod din. Ha? Sinusunod din. Basahin natin ang 2 Thessalonians chapter 1. Nung nabasa ko to meron palang ganito, no? 2 Thessalonians 1:8. In flaming fire, taking vengeance on them. Sinong paghihigantihan ng Diyos? Sinong parurusahan ng Diyos? That know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Bakit obey? Ba't hindi sinabing, and that believe not the gospel of our Lord Jesus Christ? You see? Isa pa. 1 Peter chapter 4. Ang parurusahan, yung hindi nag-o-obey sa gospel ng Panginoong Jesus. Parurusahan yun. 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4 verse 17. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, yung house of God yan, the church. Ngayon, if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Nakita ho ninyo? Ang gospel, hindi lang sinasampalatayanan, sinusunod. Hindi lang believe the gospel, obey the gospel. Now, parehas, believe at saka obey. Use synonymously. Romans chapter 10, verse 16. Romans chapter 10, verse 16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? Who hath believed our gospel? Kita niyo? Obey at saka believe, parehas na ginamit, synonymously. So nakita ho ninyo, not only to believe, but also to obey the gospel. Therefore, to believe the gospel is to obey the gospel. Tama? Agree? To believe the gospel is to obey the gospel. Kaya ang faith, saving faith, is manifested through obedience. Ang obedience, kita natin, is a clear evidence of saving faith. Obedience to Christ is a clear evidence of salvation. Not in order to be saved. Iba yun But a clear evidence na yung taong yun ay talagang saved. Listen. Si Kristo, author ng eternal salvation, nino? Unto all who obey Him. Hebrews chapter 5. Ang ganda ng verse na to Hebrews 5:9. Hebrews 5:9. And being made perfect, He, referring to Jesus Christ, became the author of eternal salvation unto all them. Sino? That obey Him. Ba't hindi sinabing unto all them that believe Him? Kaya hindi mga sumusunod, hindi sila kasama sa salvation, sa eternal salvation. Walang pagsunod Kaya pag nagbibilib, sumusunod. Hindi nagbilib lang, tapos hindi nasusunod. Hindi pwede yun. Wala hong ganun. To believe is to obey. 1 John 3:23. Basahin natin 1 John 3:23. Nabasa na natin kanina to Siyang nagsasabing kilala ko siya, o siya nagsasabing ako'y na kay Kristo na. Siyang nagsasabing si Kristo ang kanyang Panginoon, si Kristo ang kanyang tagapagligtas, pero hindi naman sumusunod sa utos. Ano tawag sa kanya?
sinungaling. You see? Maraming ganyan eh. Naniniwala siya, save siya kasi nga nag-believe na siya. Pero walang kwenta yung believe pag walang pagsunod eh. Di ba? Anin mo yun. Naniniwala ka lang. Kahit naniwala ka pa sa finished work ni Jesus Christ, kahit maniwala ka pa sa lahat na tinuro ng Bible, walang pagdududa, paniwala ka. Eh wala naman pagsunod. Ano silbi ng paniniwalang yon? Kita nyo? Kaya hindi totoong faith yon. Hindi saving faith yon. Napakaliwanag niyan eh. He that say, I know Him, pero hindi nag-obey sa commandment, he is a liar. And the truth is not in him. Nabubuhay siya sa kasinungalingan. Nabubuhay siya sa akala. Sa opinion niya. Walang truth sa kanyang paniniwala, sa kanyang pananampalataya, wala. Sabi diyan, and this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Okay. And this is His commandment that we should believe. So genuine faith is perfected by obedience. Yan ang sabi ni James sa James chapter 2 verse 22. Let's read. James chapter 2 verse 22. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. So ibig sabihin, by obedience, faith is made perfect. For example, binigyan ni James na mga example si Abraham in verse 21. Si Abraham, yung faith niya was made perfect when he offered his son Isaac. Verse 21, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac, his son, upon the altar? Tanong, kailan dineclare ng Diyos si Abraham na righteous? Nung inoffer niya ang kanyang anak na si Isaac, o yung naniwala siya sa promise na he will be the father of many nations, o yung promise na magkakaanak siya? Wala pa si Isaac. Nag-promise ang Diyos, magkakaanak siya. At anong sabi ng Biblia? Sinampalatayanan yan ni Abraham, and it was counted on him for righteousness. Righteous na si Abraham nung sinampalatayanan niya ang Diyos sa kanyang sinabing pangako. Hindi siya naging righteous nung in-offer niya si Isaac. Righteous na siya. Pero yung kanyang faith, pinatunayan niyang genuine na talagang saving faith nung sumunod siya sa utos ng Diyos. Biro mo yung hinihingi ng Diyos, kaisa-isang anak, ayon sa pangako, hihingin pa ng Diyos. Pero naniwala si Abraham, nanampalataya siya, na sa binhi ni Abraham, magiging ama siya ng mga bansa. Yun yung faith was made perfect. Sa pamagitan ng pagsunod. Another example, si Rahab in verse 25. In like manner also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way? Tandaan nyo mga kapatid, bago pa dumating ang mga spies, kung babasahin niya sa Judges, nanampalataya na si Rahab sa Diyos ng Israel. Ngayon, paano niya pinatunayan na yung faith niya genuine? Nung dumating yung spies, itinago niya. Okay? Hindi niya itatago yon kung wala siyang pananalig sa Diyos ng Israel. You see? Nandun na yung faith. Matagal nang narinig ni Ahab ang balita tungkol sa Israel at tungkol sa ginawa ng Diyos
na pagtatanggol at pagliligtas sa kanila laban sa kanilang mga kaaway. Sinampalatayanan na ni Rahab yun eh. Kaya lang, ano ebidensya? Yung kanyang pananampalatay tunay. Ayun, nung itinago niya yung mga spies, tinulungan niya. Kasi mga tao ng Diyos yan eh. Naniwala siya sa Diyos ng mga spies na ito. Na yun ang tunay na Diyos. So, yung faith ni Ahab ay naging made perfect sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. So, ganun din sa pagsunod. Pananampalatayang may pagsunod. Kaya ako personally mga kapatid, maaring hindi sumang-ayon sa akin ng iba. Ang totoong nananampalataya kay Jesus Christ at hindi pa siya baptized, magpapabaptize yun. Susunod yun. Ang taong nagpo-profess ng faith in Jesus Christ must follow Jesus Christ in water baptism because baptism is a command of Christ. And His command must be obeyed. So we consider baptism as the first step of obedience matapos ang isang tao ma-convert, maging disciple. Kaya nga ang utos ng Panginoon sa church, make disciple, baptize disciple, teach disciple. Kaya nga sabi ni Jesus Christ doon sa mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya kanina, di ba, sa John chapter 8 verse 30, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Eh, hindi nag-continue. Disciple yon? Save yon? O, ganun din yung tao na sinasabi niya siya ay saved, nananampalataya kay Kristo, wala namang pagsunod. Ayaw sumunod sa baptism. Yes? Yung kanina, 1 John 2:4. Oo, kinote ko na lang eh. 1 John 2:4, ayan. Yung James, 1 John, I'm sorry. Thank you, Brother Curb. 1 John 2:4. Ito yung binasa natin kanina umaga. 1 John 2:4. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him. Okay. Thank you. Kinote ko na lang kanina. So, balik tayo doon sa baptism. Yun ang evidence, patutunayan niya na talagang nag-confess na siya ng kanyang sin at nagbibilib kay Jesus Christ. Susunod yan sa water baptism. Kasi ang baptism, mga kapatid, doon isinasagawa ang public confession of sin. Basahin natin ang Matthew chapter 3. Sa baptism, ipinapahayag na yung tao, repentant na sa kanyang mga kasalanan. John chapter 3. Matthew chapter 3, I'm sorry. Matthew chapter 3. Okay, Matthew chapter 3. Tingnan niyo po dito sa verse 6. Verse 5 muna. Matthew 3:5. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all region round about the Jordan and were baptized by him. Referring to John the Baptist. So yung mga tao na galing Judea, Jerusalem, nagpuntahan kay John the Baptist to be baptized by him in the Jordan, confessing their sins. Saan nila kino-confess ang kanilang sins? Sa baptism. So pagka pala ang tao nagpabaptize, he wants to confess ang kanyang sin. He wants to confess na siya nagre-repent. Sa baptism kasi sa baptism unang inihayag ng taong kanyang repentance eh. In faith. Romans chapter 6 naman. So, proper venue ng confession of sin sa baptism. Tama? Ba't sila papabaptize? Confessing their sins. Ay, in faith, Romans chapter 6. Verse 3. Know ye not that as many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? So, pagka palang tao nagpabaptize, he is now making
himself, or he is identifying himself with Jesus Christ in his death, burial, and resurrection. Sa baptism, isinasagawa yan. Gusto niyang ipahayag sa public, kaya nga it's a public declaration. Ang baptism is a public declaration na yung taong binabautismohan ay nagpapahayag na ng kanyang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan at pananampalataya kay Jesus Christ. Ipinapahayag niya sa publiko na siya ay kaisa na kay Kristo o ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Verse 4, therefore we are buried with him by baptism into death, that as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Kaya, kung tunay na yung taong yon ay may pananampalataya kay Kristo, ipahahayag niya ang kanyang pananampalataya sa public through baptism. At hindi niya ikahihiya yun na ma-identify siya kay Jesus Christ. Biruin mo kung sa time ng mga apostles, yung mga nako-convert bilang Christians, magpa-public declaration sila, lagot sila, uusigin sila. Kaya nung panahon, walang may gustong maging Kristiyano. Ngayon lang naman lahat Kristiyano Gusto maging Kristiyano. Kahit hindi totoong Kristiyano. Hindi mo nga alam matawag na Kristiyano, magagalit Hindi mo kilalaning tunay na Kristiyano, ma-offend Noon, walang may gustong maging Kristiyano. Bakit? Lagot ka. Pag na-identify ka, kabilang ka sa mga Kristiyano. Pag nalaman ng mga kapwa nila Hudyo na siya'y sumasampalataya doon sa lalaking ang pangalan Jesus, na impostor para sa kanila, kaya kanila pinatayan Ma-ostracize sila. Kaya nga hamon nga ni Peter, doon sa Pentecost, nung tinanong nila, what must we do? Ang sabi ni Peter, repent and be baptized. Ba't kasama baptism? Dahil china-challenge ni Peter na sila'y to come out in the open. Huwag nila kahihiya. Ang pagpapahayag nila ng pananampalataya kay Kristo. Magpabaptize kayo, pakita nyo sa publiko na kayo ay kaisa na ni Jesus, ang Kristo. Kaya sabi niya, repent and be baptized. Hindi dahil sa baptism nakakapag-save. Hindi. Kundi, china-challenge ni Peter ang mga Hudyo, come out in the open. Huwag nyo ikahiya. So, ito ang santao. Sinasabi niya, nagbibilib siya kay Jesus Christ. Ayaw naman magpabaptize. Ayaw niyang gawing public. Tunay yun? Tunay yung faith niya? O wala pa talagang faith? Di ba? Walang dahilan, mga kapatid, para sa isang tao na hindi sumunod kay Kristo at magpasakop sa kanyang ordinansa ng bautismo Kung talagang siya ay sumasampalataya kay Kristo. Otherwise, how can he prove that his faith is genuine? Nagdebate kami niyan Kapwa ko pastor sa kanya, okay lang mag-believe kahit hindi magpabaptize, save yun At ang akala niya, para ma-save, kailangan magpabaptize. Akala niya, ginagawa ko ang baptism na requirement for salvation. Mali! Wala ko sinabi ganun. At kailanman hindi ako magtuturo ng ganun. Katulad din ng hindi pagkaintindi nga yung sa Lordship Salvation, heresy daw yun. Wala tayo sinasabi na dagdagan mo pa ang pananampalataya ng pagsunod para maligtas. Wala tayo sinasabing ganun. Kundi ang sinasabi natin, kung totoo kang ligtas, susunod ka kay Kristo, na sinasabi mong kinikilala mo at sinasampalatayanan mo bilang Panginoon. Wala namang pagsunod Di hindi mo siya Panginoon. Kahit sumampalataya ka pa sa Kanya bilang tagapagligtas mo. Yan ang mahirap sa marami ngayon Gusto lang ma-save from hell. Pero ayaw sumunod, ayaw ng pamatok.
Hindi pwede yan. Ang gusto, puro promises ng Diyos, blessing. Pero pagdating na sa mga kautusan ng Diyos, sa pagsunod, wala na. Hindi na interesado. Dito, ganun tinuturo ng Biblia. Mali ho yan. Kaya maraming nadaya. Naturuan ng mali. Kawawa itong mga taong ito. Naniwala sa kasinungalingan. Dapat ituro ito eh. Yan ang mahirap. Sabihin niya, sumasampalataya siya kay Jesus Christ. Tinanggap niya kay Kristo. Hindi naman umatin. Ayaw umatin. Kung hindi pa susunduin, ha? Kung ang tao ay talagang binigyan na ng buhay ng banal na espiritu, nakaranas ng kapanganakang muli, may buhay yan eh. Gagawa yan, kikilos yan. Hindi mo na kailangan sunduin yan. Kukusa yan. May buhay na eh. Yung patay, maintindihan ko pa. Kailangan pa sunduin, patay yan eh. Kakaunin mo pa. By the way, si Brother Este, kaya naman natin sinusundo yun, eh, may kapansanan yun. Eh, gusto nga niya eh, magko-commute na nga lang siya. Talagang may kusa, sumunod eh. Hindi man tayo papayag nun. May mangyari dyan eh. Pagalitan pa tayo pa sisihin ng kanyang misis. Diba? Pero gusto mo siyang matin. Gusto niya makinig sa salita ng Diyos. Kahit siya na nga lang bina-Bible studyhan namin eh, kahit isa lang eh. Eh sa ibang pastor yun, hindi papayag. Isa lang tuturuan ko. Marami sa mga pastor, gusto marami. Magtuturo pag marami. Pero pag isa lang, ipunin muna natin. Ang bihira yan. Anong klase yan? Tandaan ninyo, ang book of Luke, Gospel of Luke, sinulat yan ni Luke para lang sa isang tao, si Theophilus. Ang taki mo yan. Pinaggugulan ni Luke, isang tao lang. Hindi tayo after sa number. Doon tayo sa mga taong interesado. Yan. Kaya pag ayaw, naintindihan ko yun. Sige, hindi ko na itutuloy. Tulad no, isang preacher, pinakilala sa akin ni Pastor Nonoy. Pastor, pakidoktrinahan mo to. Sayang to, kawawa to. Nadismaya sa pastor niya. Nag-away sila ng kanyang pastor. Kaya sinabihan ko siya, huwag ka na maniwala dyan sa pastor mo. Pinakilala sa akin, nakipagkilala naman ako siya through messenger. Sabi ko, magsishare ako sa iyo ng mga aral ng Panginoon at ng mga apostol, mga doctrines. Araw-araw magpapadala ako sa iyo ng mga lesson. Padala ko. Nakakaisang buwan, 2 buwan na eh. Ay minsan nakikita ko, hindi tinitingnan. Makikita mo naman niya pag may icon, di ba? Sin, di ba? Ilang araw na hindi tinitingnan. Sabi ko, hindi, tirsado to. Ay, sige, padala pa rin ako, baka sakali. Pag nagpadala ako, babasahin. Susunod, di na naman binabasa. Sabi ko, nag-message ako sa kanya, sabi ko, gusto mo pa bang ituloy ko ang pagpapadala ko sa iyo ng mga Bible lessons? Ang sagot niya sa akin, alam niyo, tama na po. Tama na po. At salamat po sa inyong mga pagpapadala at sa panahon ay ginugol niyo sa akin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ano ibig sabihin niya? Hindi na siya interesado sa salita ng Diyos. So sabi ko sa kanya, okay, noted. Wala na, explain. Hindi ko na tinanong, bakit? Alam ko na eh. Alam ko na turo ng Bible eh. They will not endure sound doctrine. They will turn away their ears from the truth and turn unto fables. Madali ako kausapin. Pag sinabing ayaw ko na, ay sige. Wala nang tanong-tanong pa, naiintindihan ko. Ganon din ang sabi ko sa isang pastor. Sabi ko sa pastor, pwede bang mag-share sa inyo ng mga doctrine? Sabi niya, ano mga doctrine? Doctrine of God's sovereignty, doctrines of grace. Sabi niya, wag na. Di sabi ko, okay, naiintindihan ko. Sabi niya,
Salamat sa desire mo mag-share. Naintindihan din kita. Ano kayo naintindihan niya sa akin? Siya, naintindihan ko na ayaw niya sa truth. Meron siya makatintenga. At hindi niya kayang matagalan ang sound doctrine. Unawaan ko ang teaching ng Bible. Sabi ko, okay, no problem. Dali akong kausap sa mga ayaw. Wala nang tanong-tanong yun. Intindi ko na eh. Mga save yan, kahit pastor pa yan. Walang pag-ibig sa katotohanan, save yun. Di ba nabasa natin kanina? Yung sumampalatay kay Kristo sa John 8? Nag-believe yun nung itinuro ng Panginoon ng truth. Ye believe not on me because I told you, I tell you the truth. You see? Pero nag-believe yun. Pero sabi ni Jesus Christ, she believe not in me. Yun ang totoo. Kailan na-manifest? Kailan na-discover ng kanilang faith? Faith! Nung tinuro ng Panginoon ang truth. Tururot sa kanila, ayaw nila. You see? So, sinong tatay nila? Ay, hindi ama ng kasinungalingan, ayaw na sa truth. Di kasinungalingan gusto nila. Ang tatay nyo, diablo. Masakit, pero yun ang totoo eh. Yun ang tunay eh. Kaya nakakalungkot mga kapatid sa ating panahon. Maraming nagpo-profess ng pananampalataya. Pero hungkag na pananampalataya. Empty profession of faith. Hungkag. Pag sinabing hungkag, yung puso walang laman. Sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyo, sa mga reliyosong Hudyo, ang mga taong ito, pinupuri nila ako ng kanilang mga bibig at ng kanilang mga labi, pero ang puso nila malayo sa akin. Wala ang puso, wala. Empty, untouched, unchanged ang kanilang mga puso, at maraming ganyan sa ating panahon. Nakakalungkot. Masusubukan mo talaga eh. Matetest mo kung pananampalatay genuine o hindi sa pamagitan ng touchstone of the Scripture. Wala kang kalaban-laban dito, salita ng Diyos. I-expose ka niyan. Babalatan ka. Tulad niya, mga Armenian na ayaw tanggapin ang mga katuruan ng Panginoong Sus at walang pagsunod at pagpapasakop sa kanyang mga aral. Hindi tayo naniniwala sa kanilang salvation. Kahit pa sinasabing lang, they trusted in the finished work of Jesus Christ, that Jesus Christ is their Savior, their Lord. Asan ang proof? See? Ang tunay na Kristiyano na nakaranas ng new birth, yan ang may saving faith. Sigurado yan. Wala nang duda. Pag nakaranas ng new birth, genuine yan. Genuine ang repentance niyan, genuine ang faith niyan, at makikita mo yan sa kabuuan ng kanyang buhay. Mayroong pagsunod. Tapos ang mayroon lang sa kanya, faith, pero walang pagsunod. Hindi ako maniwala dyan, tunay na faith yan. See? Balik tayo doon sa sinabi ni Brother Pink. Sabi ni Brother Pink, we are not Christians at all unless you are servants of God, fully surrendered to His will, walking in obedience to His word. Mali ba yung sinabi niya? Mali ba yun? Tayo po naniniwala na itinuturo sa scriptures na a sinner is justified by faith in Christ Jesus apart from any human works or merit. Pero ang true faith will always result in a life of obedience and good works. Pag hindi mo nakita ang mga fruit na yan, hindi yan saved. Hindi tayo ang nagja-judge. The Bible! Panginoon na nga nagsabing, if you continue in my word, then you are my disciples. Hindi nag-continue. Disciple yon? Ang liliwanag ng teaching ng Bible dyan eh. Kung sinasabing you know Him, tapos hindi ka naman sumusunod, you're a liar and the truth is not in you. Di ba? So, ano mali dito? Sabi nila,
it makes works the proof of salvation. It makes works the proof of salvation, placing assurance on performance, not on Christ's promise. Mali. It makes proof that God has really worked in you. Kung sinasabi mong pananampalataya mo kay Kristo ay hindi makapagpakita ng bunga ng pagsunod, and that makes the proof that your faith is false. And that makes the proof that God did not work in you. Walang ginawa ang Diyos sa puso mo pagka ganun. Pag wala ka may pakitang proof. Tingnan niyo, sabi nila, believers are constantly striving to prove their salvation through works rather than resting in the finished work of Christ. Alam niyo mga kapatid, to strive para i-prove mo ang salvation mo through good works, mali ba yun? Mali ba yun? Yung mag-i-strive ka, no? Para patunayan mo yung salvation mo na tunay through good works. Mali yun. Tanungin ko kayo mga kapatid, mali ba yun? Hindi ba tinuturo sa Biblia? Hindi ba tinuturo sa Biblia? Ano? Resting in the finished work of Christ na lang at wala nang gagawin. Ganun ba yun? Wala ka na patutunayan. Hindi ka mag-strive na patunayan mo na save ka nga. Basta nag-believe kay Jesus Christ. Okay na yun. Okay, pakita natin mga maling aral nila. Buksan sa Philippians chapter 2. Marami sana akong verses na ipakikita eh. Kaya lang, mababa na itong ating explanation. Siguro mga tatlo mga kapatid. Ito. Ang sabi, hindi kasi sila sang-ayon na mag-strive para to prove yung salvation through works. Na parang ang nangyayari tuloy, hindi na works ni Christ ang assurance ng salvation, kundi yung works mo. Yan. Nagre-rely ka na sa works mo para matiyak mo yung kaligtasan mo. Talaga naman. Ang tanong ko, hindi ba tinuturo sa Bible yon? Na you have to strive to prove that your salvation is true through your good works, through your works. Tingnan natin, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Alright? Tingnan niyo po dito sa talatang 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ano sabi diyan? I-work out mo ang salvation mo. Ayan, napakaliwanag. I-work out mo salvation mo. Para ano? Para ma-save? Hindi. May salvation na nga eh. Kasi paano mo i-work out ang salvation kung wala ka pang salvation, kung masisave ka pa lang? Di ba? Ngayon, kung sinasabi mo na ikay sumampalataya na kay Kristo at save ka, pakita mo, patunayan mo. How? By working out your own salvation with fear and trembling. Ibig sabihin, carry out to the goal. Carry out to the ultimate conclusion. Live the Christian life. We are to carry out our salvation to this ultimate goal or conclusion. Live it out. If you are truly saved, live it out. Prove. Pero pag wala kang naipakita, hindi mo na patunayan, walang pagsunod, walang pamumuhay sa katwiran, walang kabanalan, save yun. Pero tingnan niyo po ang verse 13. For it is God who works in you.
both to will and to do of His good pleasure. Diyos pa rin ang gagawa eh. You see? Tingnan nyo there can be no working out without God working in. Kung talagang ang Diyos ay nag-work sa iyo, patutunayan mo yan by working out your own salvation. Kaya parehas na itinuturo yan sa Bible. The finished work of Jesus Christ and your work. Kung talagang you are trusting in the finished work of Jesus Christ and you are truly saved, sabi ni Paul, work out. Pakita mo your own salvation. Eh, hindi winort out. Walang working out. Pero, nagbibilieve sa finished work ni Jesus Christ. Nagbibilieve na si Jesus Christ ang kanyang Lord and Savior. Nagbibilieve na pag siya namatay sa heaven siya. Eh, walang working out ng kanyang salvation. Tanong, save yun? Nagbilieve lang. Anong kwenta ng ganung belief? The faith that does not work. Malabo yan. You see? May obligation to work out our salvation. Kaya pagka walang working out ng salvation, isa lang ibig sabihin niya, hindi gumagawa ang Diyos sa iyo. At kaya hindi gumagawa ang Diyos sa iyo, you don't belong to Him. You are none of His. You don't belong to Christ. Pero kung ikaw talaga, you belong to Christ, God working in you, makikita yan sa gawa. Ikaw gagawa. You will work out your own salvation with fear. May fear pa and trembling. Next, 1 Peter chapter 1. 1 Peter 1:15. O 14 and 15 hanggang 16. Yan. 1 Peter 1, as obedient children. Ang totoong saved obedient. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. But as He who hath called you is holy, so be ye holy in all manner of life. Bakit? Because it is written, be holy for I am holy. Ito, nag-believe kay Jesus Christ, nag-trust kay Jesus Christ, nag-believe sa finished work ni Jesus Christ, hindi naman nabubuhay sa kabanalan. Walang holiness. Ganun pa din, walang pagbabago, umiibig pa rin sa sanlibutan, andun pa rin yung carnality, the lust of the flesh, fulfilling the lust of the flesh. Pero nagbibilieve, nagtatrust kay Jesus Christ. Save yun. Tandaan natin mga kapatid, kapag ka isang professing Christian ay hindi nagmamanifest ng ilang mga fruits ng holiness sa kanyang behavior, wala siyang assurance that God is keeping him or that he has a genuine faith. No? Tayo po naniniwala mga kapatid in the perseverance of the saints in holiness, not in the perseverance of the saints in sin, but in holiness. At kanina nabasa natin sa Hebrews 12:14, kung walang holiness, no one can see the Lord. Ngayon ang tanong, dapat ba tayong mamuhay ng may kabanalan para masave? Hindi. Pero save ba yung tao na hindi namumuhay sa kabanalan? Hindi. Ganun lang naman kasimple yun eh. See? Kaya yung Lordship salvation, tunay yun. Totoo ho yun, hindi ho yun heresy. Last verse. 2 Peter 1:10. Dami nito. Dami sana mga verses, kaya lang, wala tayong oras. 2 Peter 1:10. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. O yan. Hindi ba works yan?
Hindi ba responsibility? Hindi ba duty yan? Ano yung duty? To make your calling and election sure. Kung talagang tinawag ka sa salvation, kung totoong ikaw ay elect ng Panginoon, patunayan mo. Give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Na papaano po isasagawa ho yan? Ayan, sa verses 4. Verses 5 pala, 5 hanggang 9. And beside this, giving all diligence. Ano yon? Add to your faith. O may dadagdag sa pananampalataya eh. Kaya faith in Jesus Christ, justification by faith in Christ. Pero hindi yun natitigil doon, dadagdagan mo eh. Ano, para ma-save? Hindi! Para patunayan mo na yung calling at election mo, sure. Give diligence. Ano yung diligence na gagawin niya? Ayan o. Give all diligence pa nga. Add to your faith, virtue, and to virtue, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, patience, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity or love. Mahalaga yan. Bakit? For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see. Ano ibig sabihin niyan? Eh di hindi saved. Hindi regenerated. Blind, cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Na akala niya he was purged from all his sins. Pero ang totoo, hindi. Tapos, verse 10, therefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Work out your own salvation. Prove. Bring it to its ultimate goal. Show it through works. Kasi yung works ang magpapatunay na save ka nga. So, mali yun? Sila, mali. Ito ang turo ng Bible. Yan ho yun mga kapatid eh. Ito po yung doctrine of the perseverance of the saints na siya nating pinaniniwalaan. At yan ang isusunod natin next Sunday. True faith perseveres hanggang katapusan. Ang nananatili, sabi ni Jesus Christ, hanggang wakas, siyang maliligtas. He that endureth unto the end, the same shall be saved. Genuine faith, saving faith, true faith, perseveres. Kahit na anong hirap, kahit anong sufferings, kahit anong affliction, kahit anong persecution, magpe-persevere sa kabanalan, sa katwiran, sa pagsunod. Yan ang sukatan. Nasaan na yung mga nagpe-persevere? Nasaan na? Ayan o. Mahirap mabuhay sa akala lang eh. Hindi tayo makakawala sa standard ng Bible. Ito ang ating magiging sukatan, pamantayan. Susukatin tayo ng salita ng Diyos eh. Kaya hindi lang sapat na basta lang maniwala eh, sumampalataya eh. Wala namang proof. Doon nagkakatalo. Pag wala nang may pakita, walang gawa eh. See? Pero sa isang taon totoong nakaranas ng kapanganakang muli, magpe-persevere yan. Kasi may buhay na eh. Yung binhi ng kabanalan ay naipunla na sa kanyang puso eh. Sa kapanganakang muli. Yung binhi ng kasakdalan, naipunla na eh. Magpapatuloy hanggang wakas. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating mga puso.
Tayo po'y lumuhod. Manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa liwanag ng iyong mga salita. Napakaganda, accurate ang iyong standard, pamantayan ang iyong mga salita, Panginoon. Diyan namin dapat sukatin ang aming mga sarili. Diyan dapat namin tingnan ang aming mga puso sa salamin ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos, sa kaliwanagang ito. At talagang nakikita pa rin namin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. Sa biyaya lang po ninyo talaga kami makakapagpatuloy at magiging ganap, sakdal. Sabi nga po doon sa Ephesians chapter 4, for the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ. Kailangan naming ma-achieve at maabot yan. Kaya ang aming panalangin, patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon Diyos. Patuloy niyo po kaming pahayagan ang iyong mga salita para masukat namin ang aming mga sarili kung kami ba ay nakakapag-conform sa inyong mga alituntunin, standard, principles, and rules. Panginoon, akayin niyo po kami, dalhin niyo ang aming mga paa sa landas ng katotohanan, ng katwiran, ng kabanalan. Tulungan niyo po kaming makasunod sa inyong mga utos, makasunod sa inyong kalooban, makasunod sa inyong katuruan, at maunawaan namin ang inyong mga kahatulan. Hatulan niyo kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ipaunawa niyo sa amin, Panginoon, kung ano pa yung mga bagay na hindi pa namin alam at hindi pa namin naiintindihan sa aming buhay. Huwag sana kaming maging mga mangmang pagdating sa iyong kalooban. Hayagan niyo kami, Panginoon, upang ang iyong kalooban ang amin pong gagawin sa aming buhay, upang ang aming mga buhay po ay alinsunod o nakakasunod sa inyong mga prinsipyo, alituntunin at patakaran. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin, sa mga kabiguan namin, Panginoon Diyos. Patawarin niyo kami sa mga katigasan namin, sa mga pagsuhay namin. Maawa kayo sa amin, tulungan niyo po kaming makasunod. At naway gawin niyo pong kagamit-gamit, kapakipakinabang ang aming buhay, habang kami narito sa lupa na naglilingkod sa inyo. Ipinapanalangin namin ang mga kapatiran namin. Bagabagin niyo po mga puso nilang lahat. Maliwanagan sana sila, Panginoong Diyos. At magkaroon ng revival sa iglesyang ito. Sapagkat alam po naming nalalapit na ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na pagbalik niya, masumpungan niya kami na nananatili, nagpapatuloy, nagtitiis, nagpapagal sa biyaya po ninyo, Panginoon. At haharap kami sa Kanya na hindi ho kahiyahiya. Kahabagan niyo po kami, kahabagan niyo aming sambahayan, pinagpe-pray namin ang salvation nila, Panginoong Diyos. Maawa kayo sa mga kaluluwa nila, bagabagin yung mga puso nila, O Diyos, na sila'y mangagsisi, pakita niyong kanilang kasamaan, karumihan, kabulukan ng kanilang mga puso, maramdaman nilang bigat ng kanilang mga kasalanan, at makita ho nilang pangangailangan nila sa inyong anak, na si Jesucristo na siyang tanging Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo silang makalapit, ilapit niyo sila, Panginoong Diyos, sa inyong anak, na si Jesucristo. Iligtas niyo sila, Panginoong Diyos, mula sa kanilang mga kasalanan, mula sa pag-ibig at kasiyahan sa kasalanan. Maawa kayo sa mga kaluluwa nila at tulungan niyo po kaming magpagal, maging masigasig sa pagbabahagi ng iyong salita sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pagbuksan niyo kami ng mga pintuan ng pagkakataon, Panginoong Diyos.
Pagpalain niyo po mga Bible study, mga tinuturuan, sana po sila ay maliwanagan, maunawaan nila ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin o Diyos, sa isang linggo na naman na aming haharapin. Tulungan niyo po kami sa aming buhay, sa aming mga pangangailangan. Dagdagan niyo pang aming pananampalataya na kami laging magtiwala sa inyo, Panginoong Diyos. At huwag kaming magkaroon ng anumang alinlangan, kabalisahan, at pagkukulang. Makatupad kami, Panginoong Diyos. Manalig lamang sa inyo na hindi nyo kami pababayaan o iiwan man. Laging awa nyo po ang aming hinihingi sa inyo, Panginoong Diyos. Sa inyo mga kamay, amin po inabilin ang aming mga sarili at buhay. Mangyari nawa sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Sambahin natin ang ating Diyos, purihin natin siya, awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon. God bless us all hanggang sa muli nating pagkikita.